at iginagalang na the past president ng Philippine Bar Association at chairman po ng Movement Against Disinformation, the one and only Attorney Rico Domingo. Attorney Rico, good morning. Si Peter at Rica sa DZMM po. Good morning Peter and Rika, and good morning sa lahat ng nanonood at nakikinig sa inyong dalawa. Hi, attorney. Good morning. Thank you Hello. for joining us again, as always. Nice to be back. Oo nga po. You look good, Attorney Rico. Not Thank that you you. don't look good all the time, no? But you are thank you. extraordinary looking good Sa today. ilaw yan, sa ilaw. Oo nga. Oo. So, ito po yung usapan namin ni Rica kanina, no, ha? Bakit ba hanggang ngayon bago na ang ombudsman, 'di ba? Yung nakaraang ombudsman, ano yun eh? Huwag natin pag-usapan. Pax lang, pax, sabi nga. Bakit po ba dahil sa kayo naman po movement against disinformation, bakit ba 'di ba meron na tayong freedom of information, FOI, etc. Bakit ba ang hirap-hirap kunin ang mga salin nitong mga deputado natin? Mahirap daw kasi dati yung ating ombudsman dininay niya yung even the SALN ng dating Pangulo. No? But kung gugunitain natin, meron namang dating presidents yan eh. Mhm. Kaya yung request ng for SALN will be outlined in House Resolution number 2467, which was adopted in 2019. No? At ito merong proseso yan. No? They have to request for unauthorized SALN from the Office of the Secretary General sa House. No? At meron silang form dyan at sworn undertaking yan. And there is an undertaking that it will not be used for commercial purposes or to undermine the independence of the House. No? So kung media practitioner ka, Peter and Lika, then you have to also undertake that it will not undermine the independence of the House. No? So these are the requirements. No? So hindi lang basta-basta makakahingi tayo because pinapangalagaan din nila integridad ng mga tao sa House. No? Having said that, meron silang napaka-rigorous step that is for the plenary house to approve the request. That's very tedious. No? At alam naman natin, this is a political situation, a political environment. So in all likelihood, kung talagang gusto nilang takpan, i-protect ang kanilang members, they will deny the SALN request. But again, meron niya silang fee for 300 pesos per SALN today. I don't know, they have adjusted that. And there is a plenary filter, no, as I mentioned. Now, sa Senate naman, mas liberal ang Senate. No? So Secretary General din ng Senate, at sila sinasabi lang nila na they wanted to find out what would be the objective of the request for the SALN. You know? And usually, as a matter of practice, kung na-deny yan, or at least in the process yung SALN application na yan, they can talk to the Senate President. In the same manner, as a matter of practice, in the House naman, they can talk to the Speaker for a special representation. Yeah. So ang requesting for the Senate would be essentially more liberal than the House. But again, I think you said earlier that mukhang nagalit yata si Ombudsman at sabi niya bakit nila pinapahirapan. No? Pero that's not the end of the thing. Kung na-deny yan, Peter and Rika, pag na-deny ang iyong application for SALN, which is an authorized instrument, pwede ka naman mag-motion for reconsideration to exhaust remedies. No? Yeah. Pag na-deny ulit yan, then you can now go to the petition. You can petition the CA, the Court of Appeals, or the Supreme Court, as the case may be, and ask for a mandamus, petition for mandamus. And the Supreme Court or the Court of Appeals can recognize that. And you can prove that that is a matter of public interest, of public concern, which is enshrined in Article 17 or the Article 17 of the Constitution 1987. So ang ating ngayon, I think ang tinutukoy ni Ombudsman Remulla is that kung merong kaso ang isang, I think sino ba nagsabing 67
legislators were involved in this flood control fiasco, scam, then therefore, pwedeng isapina ni Ombudsman Jesus Remulla yung mga taong yun o mga salin ng mga taong yun para bigyan niya ng investigation yon, investigahan niya yung mga taong yun. Pero may basis siya. That means under his charter, the Ombudsman Act, may basis siya kung bakit niya hinihingi ngayon ang salin ng mga na ini-investigate niya, and he can go forward upon the receipt of the salin. And the Senate and or the House will not be able to reject or decline because merong ombudsman power to subpoena all the salin as well. Yeah, Attorney Rico, you and I know about the good old days, ano? Let's talk about the good old days. Sounds like Parang Bob Rico Rice. po. Ayaw mo na ba tawaging good days? Ang present natin. Kasi, Attorney Rico, Sa mga langit na ang kanyang kaluluwa. sorry. Attorney Rico, nung panahon na uso pa ang periodiko, alam natin yan, di ba? Binabasa ko, automatic po nagre-release sila ng salin nila eh. There's no need for a request, for a mandamos. Mula presidente hanggang sa kaibabaan na dapat mag-release ng salin on an annual basis. Religiously ginagawa yan. Bakit napakahirap na ngayon? Kasi marami tayong tinutukoy na lalo na ngayon. Ang environment natin is really flooded with, no pun intended, flooded with news about the flood control scam. So marami na natatakot na pag lumabas ang salin nila, ang presumption sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act that you have acquired disproportionately your income, already a prima facie case of indictment in the ombudsman. So kailangan mo i-prove otherwise na hindi mo disproportionate ng income mo na dineclare mo sa salin. So tinatago nila yan. Kasi dapat ilalabas sila lahat yan, under oath yan, authorized. For example, hamunin mo si Saldico na yung kanyang salin. Una-una, first of all, isang tingin na lamang dyan, alam mo na meron, pwede na siyang iakusa sa ombudsman at patungo sa Sandigan Bayan. Ba't hindi pa ginagawa ngayon yan? So yung mga pagpapublish nila ng salin, although it was a matter traditionally, a matter of course, ngayon medyo meron na tayong protective shell or shield na ginagawa ng mga institutions natin para hindi ilahad dyan for whatever reason. Sabi nga, there's an old adage that kung wala ka naman tinatago, bakit hindi mo nilabas? Di ba? Wala ka naman tinatago eh. In other words, meron silang tinatago kaya hindi nila nilaladlad ng kanilang salin sa publiko. That's the difference between our old age recollection and the present recollection, that the present situation that we're facing right now. Mas protective ang institutions right now, and I think that has to be addressed because under Article 17 of Article 11 of the Constitution, that is a matter of right. Yes. Diba? Dapat yun, bibigyan mo ng public disclosure ng salin that is mandatorily required by Section 17, Article 11 of the Constitution. And of course, the Anti-Graft and Corrupt Practices Act, as well as the Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials, or RA number 6713. All of these are mandatorily required. So yun ang question dyan, bakit hindi pinapalahat sa publiko? That is now the problem that we're having right now in the present dispensation. Opo. Ito po ba ay in place, well, at least what the House, the Secretary General's office is doing right now? Has this been in place for the longest time? If consider andito na po siya. Hindi po ba siya ironic na bumabangga siya dun sa institusyon natin, ay sa konstitusyon natin, na sinasabi, dapat ay meron tayong transparency. Pero kung pagpapahirapan tayo on this instant, sa paghingi ng
approval of a body of your peers that may also have bias or tawag dito, vested interest na dapat protektahan, di po ba? Questionable na dapat itong ginagawa ng Office ng Secretary General. Definitely, because in Belmonte versus Belmonte, in a Supreme Court landmark case, the right to access to information is a constitutional right and cannot be denied. And therefore, we can invoke that particular jurisprudence, a landmark case. Binabaliwala po yun. At bakit wala man lamang tayong naririnig ng mga ibang tao nagsasabi? Kailangan questionin to. Ngayon, si Ombudsman Remulla on the right track. Pwede niya sabihin, I will require you to present and submit to me the salin of these people. Kung 67 yan, sinabing congressman contractors na inuusig natin, dapat 67 salins ang ibibigay sa ombudsman. Ngayon, meron ng 8 yatang mga congressman contractors ang nahahabla sa ombudsman. Palaguin pa natin yan. 67 daw yan, sabi yata ni Senator Lacson. So, tingnan natin magbuti yan at ating ihablanan natin sa Sandigan Bayan para ang mga tao naman na uhaw sa aksyon against this congressmen, their so-called congressmen and contractors. Una sila na makita, may accountability na yan. Wala tayong nakikita accountability, puro daldal lang tayong daldal at napakabagal pa investigation, unfortunately. And with due respect, anong inaasahan ng mga tao? Bilang different co-equal branches po ang legislative natin at saka ang ang judicial, ang ombudsman po, ang Supreme Court na po ba dapat ang magkaroon ng paglilinaw dito? Opo. Napaglinaw, nilinaw na ng Supreme Court yung sa akin sinabing Belmonte, landmark case, Belmonte versus Belmonte. Pwede pang sabihin ng Supreme Court to stress that point na dapat hindi na binibigyan ng balakid ang pagbibigay ng salin. Dapat yan, liberal na. Liberal na dapat ang pagbibigay ng salin because that's actually a tool for accountability of public officials na hindi natin nagagamit na effectively because lagi may balakid ang ginagawa ng House at ng Senate dyan. For good reasons, self-serving lahat yung ginagawa nila because sasabihin nila, kikidnapin daw ang kanilang anak, ganyan. Naman meron namang in-depth na tool para mabigyan ng protection ang subject ng salin. Pwede nilang i-redact or burahin ang pangalan. Pwede nilang i-redact ang address and redact ang other public privacy matters on that. I-redact mo lang yan, pero pakita mo ang iyong salin. What are your assets and liabilities as well as your net worth? Pakita mo yun. Correct. Para makikita ng mga investigators, ano ba ito? Ang binigay mo lang, X amount. Napakarami mong pera, napakarami mong kotse, napakarami mong mansion sa Forest Park. Ba't hindi mo nilagay dito? Yes. And mind you, even the properties, real... Uy, attorney. Nawalan yata Ala. ng signal si Attorney Rico. And mind you, kasi ito parang parang nag-freeze lang daw, sorry okay. Pero ito yung punto sana na tatanong ko din it might be dubbed as wishful thinking. Pero kung halimbawa in the past 5 years automatic na inilalabas yung mga salin nitong mga kongresista at senador among others, di ba? It could have been easier to find out na Diyos ko po, every year, times 100% ang increase ng iyong net worth. Kaya nga. Bakit? Di ba? Yes. Ito ngayon, para kang andito na. Attorney Rico, are you back with us? Attorney Rico? Rico. Rico. Mambo. Rico. Okay. Wala, okay. So, Napuputol imagine natin kung every year lumalabas yung salin nitong mga diputado na to. Tatakot ako dun sa terminology na yun. That's really that's really a term. I know. Natatakot lang ako. Attorney Rico, you're back? I'm back. Okay, Ayan, back okay. to Enrica. Attorney Rico, I was saying na
kung baka wishful thinking let it be. Pero kung in the past 10 years, religiously, naglalabas without any prompt ng SALN ng mga representatives natin, di ba? It could have been easier to track na, teka, sandali, bakit nagwa 100% increase annually ang iyong assets or net worth as the case may be? Hindi ba mas madali sanang natuntun kung sino yung mga potentially corrupt? Exactamente, if I may use the word. No? Yun. Eh, yung anong yun matitrace mo naman yan merong magbe-benchmarking ka nun yan Kung magkano, ilang percent lumago ang iyong assets at makikita natin ang iyong net worth lumalago, 30%, 100%, 250%, like somebody who owns a land. Tingnan natin mabuti yon. Ngayon, ang kailangan natin ngayon is the political will na i-implement natin itong mga tools na ito para we can hold accountable the people who have been amassing tremendous wealth as a matter because of their public occupancy of their public offices. Yan ang dapat natin tingnan mabuti ngayon. Kaya dapat yan, stricter ang implementation. We have very beautiful laws covering this SALN. Nasa saligang batas pa natin yun. Hindi naman natin ini-enforce ng mga tao na dapat mag-enforce yun. Baliwala ang ating ginagawa kung hindi natin ma-enforce yun. Parang pahirapan naman na talaga. Dapat may choice lang sila na either waive your bank secrecy law or pakita mo SALN mo, isa lang ang choice mo dyan. Yes. Hindi pwedeng wala. Kasi paano namin malalaman, di ba? Di nga ba, sa SEC, lahat ng mga kumpanya, you're supposed to submit your GIS annually. Pati P&L and balance sheet. Itong mga ang oras. Sila pinoprotektahan lang yung sarili nila Bakit? How come we cannot exact the same standards from our lawmakers? Nako, Attorney Rico, pasensya ka na at naubos ng oras pero maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat sa inyo. Always. At nice talking to you. Ay, nako, the honor is ours, sir, and we'll talk to you again soon. Thank you, Attorney. Sure. Okay, all the best. Okay, bye-bye. All right. Si Attorney Good morning. Rico Domingo. Ang sarap kausap talaga ni Attorney Correct. Rico. Feeling ko talaga